Samantala, isang Ma'am, liham sulat ang natanggap ni Neneng buhat kay Isko na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa dalaga. Isko? Bakit siya nagsusulat? Ano? May gusto si Isko sa akin? Pinabasa niya ito kay Narciso at tinanong siya kung ano ang kanyang loob dito. Narciso, anong gagawin ko? Neneng, huwag kang mag-alala. Ang mahalaga ay ang nararamdaman natin para sa isa't isa. Mahal kita at mahal mo din naman ako, di ba? Oo naman, Narciso. Huwag kang mag-alala. Susulatan ko si Isko na wala akong nararamdaman para sa kanya. Sa kalapit bahay ni Chayong ay may idinaos na piging. Isang sanggol ang bininyagan at ang mga kilala niya na nagsidalo sa nasabing handaan ay nasipag-usisa nang makitang may inuwi siyang sanggol. Hoy, Chayong, sino ba ang sanggol? Oo nga, ang ganda ng sanggol mo, oh. Sino kaya ang ama? Hindi pa namin alam kung sino ang ama. Baka naman si Miguel yung ama. Ay, nagtaman sila. Tapos nakulong pa ang Miguel na ayun. Naku, nakakahiya naman pala talaga. Ang ama ni Chayong ay nagngingit-ngit sa galit. Saan ka pupunta? Ikaw! Napahiya mo kami! Ano ba? Tama na! Lumuluha si Chayong na nagbalot ng ilang pirasong damit at mga lampi ng kanyang sanggol at pumunta siya sa bahay ni Neneng. Doon ay malugod siyang pinatuloy ng mga ito at kinalinga. Ano nangyari sa'yo, Chayong? Bakit ka umiiyak? Napamuhasan ako ng kamay ng aking ama. Napahiya siya lang dahil sa akin. Huwag kang mag-alala, Chayong. Nandito kami para sa'yo. Pagkalipas ng isang buwan, mula nang matanggap ni Isko ang liham ni Neneng, ay idinaos ang kasal nila ni Narciso. Dumalo sina Deogracias at Nana at Chayong na nakikipisan sa kanila. Araw ng linggo ay sumama sina Neneng, Narciso, Chayong at ang kanyang sanggol kina Nena at Deogracias sa pag-uwi sa probinsya. Dahil dito ay muling nakita ni Isko si Neneng. Ang ganda ng probinsya, Narciso. Oo, Neneng. Masaya akong nakapunta tayo dito. Neneng! Isko! Si Narciso nga pala, ang asawa ko. Natanggap mo ba ang mga liham ko? Oo. Pero pinadalhin din kita ng sulat, Isko. Sana, wag mong ipagsawalang bahala na kasulat doon. May asawa na rin kasi ako. Sige, mauna na kami, Isko. Bumalik ang mag-asawa sa Maynila at pagkaraan ng ilang araw ay muling nakatanggap si Neneng ng sulat galing kay Isko na patuloy pa rin nangingibig sa kanya sa kabila ng pagkakaroon niya ng asawa. Isko? Bakit na naman siya nagsusulat? Hindi niya ba talaga maintindihan na may asawa na ako? Napagpasyahan ni Neneng na ipabasa niya ang sulat kay Narciso. May sakit ka ba? Subalit, dinatna ng mabigat na sakit si Pepe, kaya nalimutan niya ang tungkol dito. Malakas ako, no? Sa kasamaang palad, sumakabilang buhay na rin si Pepe at naiwang nagdadalamhati si Neneng at ang asawa nito. Kuya Pepe, wala na po kayo. Sabi mo ba naman malakas ka? Huwag kang mag-alala.
Nandito lang ako palagi para sa'yo. Hindi kita pababayaan. Isang araw, habang nag-aayos ang mag-asawa ng kanilang mga damit sa sisidlan, ay nahulog ang isang sulat. Neneng, kanino galing ito? Iyan ba? Sulat ito ni Isko. Isko? Ang lalaki nagmamahal sa'yo? Oo, pero huwag kang mag-alala. Natanggap ko ito nang magkasakit si Kuya Pepe. Nakalimutan ko lang sabihin sa iyo. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Ano ang nilalaman ng sulat? Wala naman. Nagpapahayag lang siya ng kanyang pag-ibig. Pero sinabi ko na sa kanya na wala na siyang pag-asa sa akin. Hindi na ako naniniwala sa'yo, Neneng. May tinatago ka sa akin. Wala nga, Narciso. Bahala ka kung ayaw mong maniwala. Basta wala akong ginagawang masama. Si Isko ay nagpasyang lumuwas ng Maynila upang makita si Neneng. Kaya naman, ang ipinadalang sulat ay hindi niya nabasa. Sa halip ay ang alila nitong si Andres ang nakatanggap. Tanghali noon nang dumating si Isko sa Maynila at pumunta kaagad sa bahay ni Neneng. Kailangan kong makita si Neneng. Hindi ako susuko. Pagkakita ni Neneng kay Isko ay nabigla ito at ang dalawang isip kung patutuloyin ang bisita, subalit dahil sa kagandahang asal ay pinatuloy niya ito. Neneng, kailangan kong makita ka. Mahal na mahal kita. At kahit pa sinasabi mo sa akin na may asawa ka na, hindi ako susuko sa pagmamahal ko sa'yo. Isko, huwag ka nang magpumilit. May asawa na ako. Pero mahal kita. At hindi ako susuko hanggang hindi mo rin ako mamahalin. Isko, pakiusap, tumigil ka na. Pero Hindi kita mahal at hindi kita mamahalin kailanman. mahal na mahal kita. Gagawin ko ang lahat. Mahalin mo lang ako. Pasensya na, Isko. Hindi ko masusiklian ang pagmamahal mo. At isa pa, mahal na mahal ko si Narciso. Kaya pakiusap, umalis ka na. Pero, Neneng, mahal na mahal talaga kita. At hindi ako titigil hanggang hindi mo rin ako mamahalin. Hindi ka ba talaga titigil? Pumasok si Neneng sa silid at kumuha ng sandatang pantanggol. Ano nangyari dito? Narciso, si Isko pumunta na naman dito. Hindi daw siya susuko kahit sinabi kong may asawa na ako. Talaga? Baka naman pinapunta mo yung lalaki mo yan dito. Sa bahay pa talaga natin, Neneng. Naririnig mo ba ang iyong sarili, Narciso? Talagang iniisip mo na pagtataksilan kita? Bakit? Hindi ba? Bakit nakapunta si Isko dito? Nagulat rin ako na nandito siya, Narciso. Hindi ko siya pinapunta dito. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi ko na alam, Neneng. Narciso! Pumasok si Narciso sa silid at kumuha ng gamit. Narciso! Saan ka pupunta? Narciso naman! Huwag mo akong iwan! Hinalikan niya sa noo si Neneng at umalis sa kanilang bahay. Paalam, Neneng. Tinanong ni Neneng kung saan ito patungo. Ngunit hindi man lamang siya pinansin at patuloy sa patuling paglakad. Sa masungit na dilim ay tinahak ni Narciso ang kampiran. Samantalang si Neneng ay napatungo naman sa bahay ng kanyang hipag. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? May nangyari ba? Hipag, hindi ko na alam ang gagawin ko. Umalis ng bahay si Narciso Hindi ko siya napigilan. Neneng, anong nangyari? Sinaktan ka ba niya? Binugbog ka ba? Wala, hindi. May pinag-awayan lang kami. Tulungan mo naman akong mahanap siya. Tatlong araw na ang nakalipas, ngunit hindi pa rin bumabalik ang kanyang asawa. Neneng,
Bakit ka umalis sa inyo? Anong nangyari? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Nag-away kasi kami ni Narciso eh. Tatlong araw na siyang hindi umuwi. Talaga? Pumunta siya dito ng isang araw eh. Naghihintay niya sa akin. Dito rin muna kita patirahin. Matagal para siyang babalik. Talaga? Sinabi ba niya kung saan siya pupunta? Naku, hindi niya sinabi Neneng eh. Lubos ang pagdadalamhati ni Neneng hanggang siya'y magkasakit. Walang ibang sinisi si Nana sa nangyari sa kaibigan, kundi si Narciso at kung bakit ito pa ang pinakasalan. Huwag kang mag-alala, Neneng. Ang lahat ng ito ay magiging maayos din. Nena, hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala kang kasalanan, Neneng. Si Narciso ang may kasalanan ng lahat ng ito. Pero Nena, kung sana sinabi ko lang kay Narciso ang tungkol sa sulat ni Isko, hindi sana mangyayari ang lahat na ito. Walang kasalanan, Neneng. Walang katuturan ang panigbughong iyon ng iyong asawa. Napahinto sa pag-uusap ang magkaibigan nang dumating si Isko. Isko, anong ginagawa niyo rito? Neneng, nabalitaan kong may sakit ka at nais kong makita ka. Umalis ka na, Isko. Hindi kanya kailangan. Hindi mo ba naisip na kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari ang lahat ng ito? Pero Nena, nais ko lang makatulong kay Neneng. Kaya nagdala ako ng manggagamot. Hindi kanya kailangan. Hindi kanya asawa, Isko. Sana itatak mo yan sa kukote mo. Umalis ka na! Isko, alis na kayo! Huwag na kayong manggulo dito! Sa di paghahantong ni Narciso ng nilakad-lakad na itinataguyod ng nakakalumbay niyang napagsapit, ay sa malayong lalawigan umabot at doon na niya tinangka ang makipamayan. Kailangan ko na magsimula ng panibago. Wala nang magiging kagamutan ang sakit ni Neneng, kundi ang muling humili sa alaala ni Narciso. Hindi naman niya pinapalata sa kaibigan na malapit na siyang mamatay, kaya't nagkaroon ng pag-asa si Nana na malunasan pa ang kanyang karamdaman. Neneng, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ka rin. Nena, sasabihin ako sa'yo. Ano yun, Neneng? Kahit ano, gagawin ko para sa'yo. Itong sulat ko para kay Narciso. Kung sakaling mawala ako, ibigay mo ito sa kanya. Sabihin mo mahal na mahal ko siya. At kahit kailanman hindi ko siya niloko. Neneng, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Gagaling ka pa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Alam kong hindi na ako magtatagal yan. Sana sa libing ko, huwag ka nang gumastos sa akin. Maraming salamat, kaibigan. Hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Nana at pawang nakatulog lamang ng mahimbing. Hinabukasay, itinaos ang libing at kay Nana ito ang katapos-tapusang araw ng di kakaunting panahong ipinagsama nilang dalawa. Samantalang si Isko naman ay hindi tumigil sa mga masasama niyang hilig sa pagsusugal, hanggang sinaubos ding lahat ang mga ari-ariang minana niya. Hindi naglaot, natutop siya ng mga kawal ng punong nagsisiusig at isang punloan sa kanya ay lumagot. Tinapos ang kamatayan ni Isko na walang dangal, kalait-lait at kahiya-hiya sa kapwa. Tila inaakma ng pagkakataon ang nangyayari kay Narciso sa bayang kinalalagyan niya upang pilitan ding umuwi. Kailangan kong umuwi. Di naglaon ay napag-isipan din niyang umuwi sa kanilang bayan. Dumating din si Narciso sa bahay ni Nana at dito niya malalaman ang isang balitang hindi niya inaasahan. Tao po. Nena, andyan ka pala. Nandyan ba si Neneng? Gusto ko siyang makausap. Wala na si Neneng, Narciso. Ano? Hindi pwede. Nagbibiro ka lang, Nena.
Alam ko may mali ako, pero huwag ka naman magbiro ng ganito. Ilabas mo ngayon si Neneng. Hindi ako nagbibiro, Narciso. Wala na talaga si Neneng. Ilabas mo si Neneng. Ito ang huling sulat niya. Hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon, ikaw pa rin ang iniisip niya. Mahal na mahal ka ng kaibigan ko, Narciso. Hindi. Kailangan ko siyang puntahan. Hindi siya makapaniwala at gusto niyang makita ang libingan ng asawa. Ngunit nahulog siya sa hagdanan at namatay. Narciso! Narciso! Ginanap ni Nana at Tio Gracias ang kahuli-hulihang paglilingkod sa asawa ng kaibigan. Di sila nagsama sa buhay na ito, ngunit nagsama sila sa hukay. Diyan sa panglaw na libing, diyan sa malumbay na hangganan ng lahat. Ikaw pa rin ang pipiliin kong mahalin sa susunod na habang buhay. Daan-daan lang sa gitna man ng daan, mga saglit na inilikha, kakaibang tama nang sinag sa iyong kutis na kayo manggiusan ba ako dinadala? Bawat ngiti biglang nabura, iyong naipinta. Hiwaga ng iyong tingin nang naalipin kahit saan man madala. Di pinapa